Rizal, Dr. Jose Rizal. Ikaw raw ay bayani ng bayan. Buhay pinag-aaralan. Kahit mismos na lamang yung pangalan. Yung dating ay parang si Superman. Monumento ka kahit saan. Ay rami-rami mong nalalaman. Sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Uy, nandiyan pala kayo. Magandang araw mula dito sa Padova, dito sa Italia. At hangad ko na sana nasa mabuting kalagayan kayo, saan bang panig kayo ng mundo nanonood dito sa aking video. So bago kong umpisahang ipakilala yung video na ito, nais ko munang ipakilala yung aking sarili. No? Ako si Axel Palisok. At ako ay kasalukuyang nandito sa Italia kung saan ako ay nag-aaral ng historical sciences, particular na may tuon sa mobility studies. At talagang passion ko yung history, at particular na yung Philippine history. At kaugnay nito, naisipan ko nung ako ay nagbakasyon sa Espanya nitong nakaraang buwan na bakit hindi ako gumawa ng mga video na simple pero makabuluhan, kung saan bukod sa ika-capture ko yung kasaysayan ng lugar, yung kultura, yung gawin ng mga tao doon sa lugar na binibisita ko, bakit hindi natin tingnan yung interconnection ng mga kasaysayan at kwento doon sa kasaysayan at kwento ng bansa natin o ng Pilipinas. Kasi ako, naniniwala ako na bawat kwento, bawat naratibo ay magkakakonect, no? May interconnection, magkakatagni. At importante yon para maunawaan natin na hindi tayo isolated, na yung isang pangyayari sa isang lugar ay posibleng mayroong koneksyon o mayroong epekto sa ibang panig ng daigdig, no? At ayun pauna na yung paumanhin ko sa kalidad ng video na ginawa ko ngayon dahil nga ito yung unang pagtatangka at naging spontaneous lang talaga yung naging proseso ko noong ginawa ko tong video na ito. Kasi habang ginagawa ko yung pilgrimage around Madrid, naisipan ko bakit hindi ko to i-record at siguro mapakinabangan ko yung mga video clippings na yun sa hinaharap. Yaman din lang at nagkaroon ako ng experience sa pagtuturo sa Pilipinas nitong mga nakalipas na taon. At siguro bahagi na rin ito o paraan ko na rin ito para hindi ko masyadong ma-miss yung pagtuturo. No? Na isa rin sa mga passion ko. Anyway, wala nang patumpik-tumpik pa. At dahon na tayo sa ginawa kong video tungkol sa naging Rizal pilgrimage ko sa Madrid, Espanya. Hola, buenos dias! Ayan, so tapos na akong pumunta doon sa Museo de Ferrocarril at ngayon naman ay sinisimulan ko nang gawin yung Rizal pilgrimage dito sa Madrid. So alam naman natin yung importansya ng Madrid o ng Espanya at ng buong Europa para sa pagkakahubog ng pagkatao, ng kaisipan at kamalayan nung isa sa mga pambansang bayani natin na si Jose Rizal. So kung maalala natin sa mga klase natin, si Jose Rizal ay tumira ng ilang taon dito sa Madrid. Dito siya nag-aral ng medicina. At dito siya hindi ako nagkakamali, dito siya nakapagtapos sa isa sa mga universidad dito sa Madrid. At ngayon, maswerte tayo dahil meron tayong itinerary na galing sa kaibigan ko na si Ardel. At yung itinerary na yon ay inihanda ng Embahada ng Pilipinas para sa mga interesado na libutin yung mga lugar na pinuntahan, tinambayan, pinag-aralan, kinainan ni Jose Rizal. At ngayon, umpisahan natin dito
Bagaman meron tayong, yun pala, isang pasubali. Bagaman meron tayong itinerary, hindi ko siya susundin dahil kalat siya sa buong Madrid. So, bale, ang lohika ng aking magiging pilgrimage, so tawag natin siyang pilgrimage, no? So, para tayong namamanata sa isang tao o sa isang santo, pero hindi yun yung pangunahing pakay natin dito. Anyway, yun, ang pangunahing lohika nito ay yung pagiging komportable o pagiging magkakalapit ng mga lugar base doon sa kung saan tayo itinuro ng Google Maps. Ayan, at ngayon, umpisahan natin dito sa kung saan nag-aral ng medisina si Jose Rizal. So, yan yung pintuan. Colegio de San Carlos, kung hindi ako nagkakamali. Tingnan natin, no? Kung tama ba. Bale. So, ito nga. Old Medicine School of San Carlos. So, ito ay isa sa mga paaralan o kolehiyo na pinasukan ni Jose Rizal para mag-aral ng medicina. Ayan. Pero sa kasalukuyan, hindi na siya School for Medicine. Ito ay isa ng Instituto Nacional de Administración Pública. So, isa na itong government office sa ngayon. Ayan. At ngayon, maglalakad na tayo papunta sa susunod nating destinasyon. At surprise, kasi titignan ko sa mapa kung saan tayo kasunod na pupunta. So, ayan, nandito na tayo sa second destination natin. No? Saglit tayong naantala kasi meron akong nakitang magandang bookstore na puno ng mga English books. Ayun, nakabili ako ng 2 libro. Isang libro ni Javier Marias na isang Espanyol na matagal ko nang gustong basahin. At isang libro na about Albania. So, historical siya. So, ngayon, to continue with our pilgrimage, no, nandito tayo sa second destination natin. Nandito tayo sa Calle Amor de Dios 13, numero 13, kung saan tumira si Jose Rizal. Ito yung isa sa mga tinirhan ni Jose Rizal. Wait lang, espétame. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Ayan. Yan yung may naglalakad. Diyan yung pintuan na for sure hindi na yan yung pintuan na nahawakan ni Jose Rizal. Pero ito, yan yung building kung saan tumira si Jose Rizal. So kung babalikan natin, no, yung buhay, naging buhay dito ni Rizal, isa lang to sa mga tinirhan niya kasi marami siya, palipat-lipat siya dito sa Madrid. At ang napansin ko dito, no, sa neighborhood ni Rizal, medyo magaling siyang pumili ng lugar, no. Kasi sa kasalukuyan, malapit ito sa Estación de Atocha. Yun yung isa sa mga main train stations dito sa Madrid. At I still have to check kung nung panahon ba ni Rizal ay existing na yung estasyon na yon. Kasi kung sakali na existing na yung estasyon, mahusay pumili si Rizal kasi malapit siya sa train station, malapit siya sa mga government offices, malapit siya sa school niya. Mga ilang metro lang, ilang lakad lang. So, makakatipid siya. Diba? So, yun. So, on to our third destination. So, nandito tayo sa ikatlo nating destinasyon, yung Calle Atocha numero 43. So, anong meron dito sa building na ito? Ito sa likod. Yan kasi yung Calle Atocha 43. So, ang importansya nito ay dito opisina ang La Solidaridad o yung pahayagan ng mga propagandistang Pilipino o mga ilustrado dito sa Madrid. So madalas din itong puntahan ni Rizal at syempre
Kasama na dyan sina Marcelo H. Del Pilar, at yung iba pang mga propagandista na nandito sa Madrid. So yun, ito yung lugar kung saan nag-opisina ang La Solidaridad. At yung next destination natin ay yung Viva Madrid. So ito naman ay isang kainan dito sa Madrid na nakalagay dito, tinatagpan noong 1856, so itinayo pa noong 1856. At ito ay madalas na pambayan ni Rizal at ng iba pang mga propagandista, at sinasabi na paborito din daw ito ni Graciano Lopez Haina. In fact, meron ditong plaque si Jose Rizal. Nakalagay dito, Dr. Jose Rizal, 1861 to 1896. En este lugar, el héroe nacional filipino, Dr. Jose Rizal, se reúne con sus compatriotas para la elaboración de su actividad conjunta en favor de las reformas libertarias para Filipinas. So yun. Yun yung plaque. Sabihin, kinikilala din ng establishment na ito yung importansya at kung ano yung naging papel ng lugar nila doon sa propaganda movement na si Rizal ay isa sa mga pinuno. So ito yung kasunod na destination natin. Nagkape tayo kanina, no, doon sa loob ng Viva Madrid at ang ganda sa loob, no? Pero syempre hindi tayo tiyak kung yun pa rin yung interior ng panahon ni Rizal, pero still iba yung feeling na nagkape ka kung saan tumatambay si Rizal at yung iba pang mga propagandista. So nandito tayo sa kasunod na destinasyon, ang Calle Echegaray numero 17, no, ito Los Rosales. Hindi lang ako sure kung ito rin yung lugar na kung Los Rosales din ba yung pangalan ng pinupuntahan ni Rizal, pero isa rin ito sa tinatambayan. So ayun, apparently ang dami nilang tambayan dito, no, ni Rizal. Ayun, yan, Los Rosales. So ang kasunod namang destination ay Calle Ventura de la Vega 15 na dating Calle Baño. At ang lugar na ito ay importante dahil dito nagpupulong, o ito yung pook kung saan nagmi-meeting yung Círculo Hispano. So isa itong organisasyon o samahan ng mga Pilipinong estudyante dito sa Madrid, kasama yung mga Espanyol na nakikisimpatya doon sa mga hangarin ng mga propagandista dito sa Espanya. So ito yung medyo may marang lang, no? Ayan, pintuan. Yan yung building. So ito, malapit lang din. Interesting, no? Magkakalapit lang yung mga lugar. Pero syempre, gano'n naman talaga siguro, no? Kahit naman tayo, yung mga tambayan natin, diba? At yung mga lugar na pinupuntahan natin, madalas, malapit lang din sa mga tinitirhan natin. So itong kasunod na destinasyon natin ay yung isa sa mga tinirhan ulit ni Rizal. So todo na banggit ko kanina, no? Palipat-lipat kasi siya ng tirahan. At ngayon nandito tayo sa Calle Manuel Fernandez Gonzalez 8 na dati siyang Calle Visitación. At dito tumira si Rizal mula May hanggang June, no? Interesting, isang buwan lang siyang tumira dito noong 1883. So ito yung pintuan. Pero syempre wala pang ano. Yan, numero 8. So ngayon, nandito naman tayo sa Gran Hotel Ingles. So ito naman ay importante dahil dito nagsasalo-salo yung mga propagandista o yung mga Pilipino kapag may mga espesyal na okasyon. At kabilang na dito yung panahon na nanalo
si Felix Resurrección Hidalgo at saka si Juan Luna sa isang patimpalak. At dito sinasabi na ginawa ni Jose Rizal yung kanyang infamous o yung kanyang kilala, famous, hindi naman siya infamous, o yung famous speech na pinag-usapan at naging kumbaga big deal noong mga panahong yon, lalo na sa mga praile, dahil doon sa isang linya na sinabi ni Rizal na ang kahusayan ay walang pinipiling lugar, ito ay sumisibol sa anumang lugar, no? Yun yung esensya, hindi yun yung mismong direktang sinabi. At ito yung Grand Hotel. Yan, mayroong plaque na sinasabing importante itong lugar na ito, hindi lamang kay Jose Rizal, kung hindi kay Juan Luna, pati na rin kay Felix Resurrección Hidalgo. Unfortunately, hindi tayo makapasok sa loob, so papakita ko na lang. Ayan yung plaque. Yan. At yung 1885, 1886 pala, sorry. Yan, ngayon ang kasulatan destinasyon ay ang Ateneo de Madrid. So ito naman, huwag natin ipagkamali na ito ay yung main school o main campus ng Ateneo de Manila, no? Kasi magkaiba ito. Bale, ito ay hindi isang malaking universidad, bagkus isa itong institusyon kung saan nagpupulong ang mga tao na mahilig sa humanities, particular na sa teatro, sa poetry. Ayan. At sinasabi na pumunta dito si Rizal sa Ateneo de Madrid. Ayan, Ateneo de Madrid. Pumunta siya dito kasi syempre yun, nanonood siya ng mga poetry recitals, theater plays, mga book launching. So nakakadaupang palad na dito yung ilan sa mga kilalang artista, artista in a sense ng mga poets, writers ng mga panahon yun. At sinasabi na dito rin siya nag-aral ng Ingles. Ayan, yan ang Ateneo de Madrid. Ayan, ngayon naman nandito tayo sa Congreso de los Diputados, o in English, Congress of the Representatives or House of the Representatives. So, kumbaga sa Pilipinas, ito yung batasang pambansa, no? Ito yung building na yun. Yan, Congreso de los Diputados. So, importante itong building na ito dahil ito dati yung Cortes Espanyolas, kung saan nandiyan yung iba't ibang mga diputados o mga representatives. At dito, naglalabi si Rizal at iba pang mga propagandista at iba pang mga tagapagsulong ng karapatan ng mga Indio, no? O ng mga Filipino na literal magiging Filipino. Dito sila nakikipag-usap, naglalabi ng mga karapatan at mga reforma o pagbabago sa Las Islas Philippines. Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, Ikaw raw ay bayani ng bayan. Buhay pinag-aaralan. Kahit mismos alamang yung pangalan. Yung dating ay parang si Superman. Monumento ka kahit saan. Ay rami-rami mong nalalaman. Sino ka ba? Sino ka nga bang talaga? Sino ka ba? Sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon nga bang taong singdunong mo?
sino ka ba? Jose Rizal, sino ka ba? Mayroon na bang taong